ang lumikas na. Patuloy ang monitoring ng DOH sa tatlong pasyente na nagpapakita ng sintomas ng MERS coronavirus. Para sa karagdagang detalye, may live report si JP Soriano. JP. Gigi, bukod sa Pinay nurse mula sa Saudi Arabia na kumpirmadong may East Respiratory Syndrome o Middle East Respiratory Syndrome o MERS, tatlong iba pa ang minomonitor ng DOH. Ang isa sa tatlo, Gigi, ay naka-admit sa RITM pero hindi daw MERS kundi pneumonia ang sakit nito. Isa siya sa mga medical staff ng isang pribadong ospital sa San Pedro, Laguna kung saan unang nagpagamot ang Pinay nurse na nagpositibo sa MERS. Ang isa namang suspected case ng MERS-CoV, Gigi, nag-negatibo na rin sa MERS matapos ang dalawang test na ginawa sa kanya. Habang ang isang babaeng person under investigation na isa sa mga kapwa pasahero ng Saudi Airlines Flight 860 na nasa isang pribadong ospital, nag-negatibo na rin sa unang pagsusuri. Pero siya ay dadaan pa ulit sa second test ayon sa DOH. Ang Pinay nurse na ginagamot pa rin sa RITM, bagaman maselan ang kondisyon, ay stable raw ang kondisyon ayon sa DOH. Tapos na rin daw ang incubation period para sa lahat ng pasahero ng Saudi Airlines Flight 860, kaya kung meron pang hindi na contact tracing na pasahero at hindi naman na nagpakita ng sintomas, sila raw ay negatibo na rin. Kinumpirma rin ng DOH, Gigi, sa Region 6 na nag-negatibo o nag-negatibo sa MERS ang 8 sa 10 pasahero ng Saudi Airlines na napaulat na taga-Western Visayas. Gayunpaman, Gigi, hinihikayat ngayon ng DOH at OWA ang lahat ng OFW sa Middle East na magkusang magpasuri sa MERS bago sila umuwi ng Pilipinas. Dati pa raw nagpalabas ang DFA ng circular sa mga embahada ng Pilipinas sa Middle East na magpatupad ng mga hakbang para makaiwas sa MERS. Ito raw ay para makasiguro na hindi sila carrier ng MERS-CoV. Matatandang hindi na-detect ng thermal scan, Gigi, ng NAIA yung Pinay nurse nang umuwi siya ng Pilipinas nitong February 1. Pero ayon sa DOH, ang nadedetect lang ng thermal scan ay ang pagbabago ng body temperature at hindi ang sakit. Hindi raw kasi porket walang lagnat nang umuwi ay wala ng MERS. Ayon pa sa OWA, Gigi, pinag-aaralan na nila kung dapat bang gawing mandatory ang MERS testing sa lahat ng manggagaling ng Middle East. Pero ayon sa DOH, hindi ito practical sa ngayon, lalo pat ang mas mahalaga raw ay ipaalala ang pag-iingat. Dapat daw ay ugaliing magugas ng kamay, magtakip ng bibig kung ubo o babahing. Nananawagan din ng DOH sa publiko na kung maaari ay limitahan ang bilang ng mga sasalubong sa uuwing kaanak sa airport. Ayon naman sa DFA, tatalakayin ng binuong Interagency Task Force kasama ang DOH kung ano-ano pa ang pwedeng gawin para mapigilan ang pagkalat ng sakit na MERS sa Pilipinas. Bagamat inuulit ng DOH, Gigi, hindi airborne ang MERS-CoV. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Gigi. At sa ngayon nga, JP, ano yung status ng Pinay nurse na nasa RITM at yung mga kamag-anak niya, meron na bang balita doon sa mga test na ginawa dito sa mga kamag-anak ng Tagapasita Complex? Oo, Gigi, alam mo medyo maselan yung kondisyon nitong Pinay nurse, bagamat umaasat kasi siya ay nagdadalang tao, kaya nga naglagay na ng OB-GYN na nagbabantay sa kanya 24 oras para sa kanyang sitwasyon. Hindi pa rin siya tuluyang mabigyan ng mga gamot, lahat ng gamot na kailangan para sana sa mas mabilisang pagaling sa MERS-CoV dahil nga sa kanyang kondisyon. Pero sinasabi ng DOH, stable naman ang kanyang lagay. Ang asawa, ang magandang balita, itong asawa ng Pinay nurse na naunang nakitaan ng mga sintomas, magaling na. Hindi na rin siya itinuturing na suspect sa mga sakit na MERS at maging yung kanyang ibang kaanak, yung kanyang biyenan at kanyang mga naging kasambahay ay wala na rin at wala na talaga dito sa RITM. Ang nandun na lang sa RITM, Gigi, yung Pinay nurse at yung isang hospital staff ng Evangelista na nakitaan ng sakit, pero ang sakit pala niya ngayon ay pneumonia. Gigi? Oo, at hanggang kailan daw monitoring ng hospital staff bago makumpirma kung meron o negatibo siya dito sa MERS? Doon sa hospital staff, Gigi, kung yun ang tinatanong mo, talagang totally sinasabi ng DOH, talagang wala na siyang kaugnayan sa sakit na MERS dahil as far as they are concerned, dahil nga nag-negatibo siya sa dalawang test, nakita nilang pneumonia na kanyang sakit. Dito naman sa ating Pinay nurse, na siya lang ang kaisa-isang may sakit na MERS sa Pinas, siya ay sisikapin na gamutin, patuloy na gagamitin ng DOH, pero hindi sila makapagbigay ng eksaktong petsa kung sa tingin nila kailan pwedeng i-diagnose o mag-negatibo sa sakit na MERS dahil depende raw yan kung paano mag-respond ang tawan nitong ating kababayang may sakit na ito.
Maraming salamat, JP Soriano. Samantala, muli na